Nung po minsan merong isang kwento tungkol sa isang bata na nakikinig sa turo ng isang pari. Ito pong pari, tinuturuan ng katisismo ang mga bata tungkol sa Biblia. At ang kanila pong topic ay tungkol sa creation, ang pagkagawa o pagkalalang ng Diyos sa sanlibutan, sa mundo. At kinekwento po ng pari kung paano ginawa ng Diyos ang lahat. At sa bawat pagkagawa ng Diyos, palagi sinasabi na mabuti ito. Kaya nga, ang gustong baunin ng pari dito sa mga bata na lahat ng kanilang nakikita, hayop, tao, lalong-lalo na sila, ay mabuti. Tandaan nyo yon mga bata, sabi po ng pari, ang lahat ay gawa ng Diyos, kaya lahat ay mabuti. Tinandaan po ng bata yon. Pagkalabas po ng bata, habang siya ay naglalakad sa daan, napansin po na nagkakagulo sa kalsada dahil meron pong isang kalabaw ang nakawala sa kanyang kulungan. At ito po ay sumusugod sa lahat ng kanyang nakikita. Ito po mga tao ay nagtatakbuhan, iniiwasan nila ang kalabaw. Pero itong bata, naalala po niya yung turo ng pari na sinabi niya na ang lahat gawa ng Diyos ay mabuti. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, mabuti ang kalabaw na ito. Hindi ako aanuhin, hindi ako sasaktan ng kalabaw na ito. Hindi ako papabayaan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mabuti din ako sa Diyos. Kaya ito pong bata, hindi gumalaw, ayaw niyong umalis dito po sa gitna ng daan. Ito pong mga tao na nakakita doon sa bata, nabigla sila. Dahil paparating na, tumatakbo, yung kalabaw, sasaktan na ang bata. Kaya nga sumisigaw yung mga tao, sabi nila, bata, umalis ka dyan, masasaktan ka. Sabi po ng bata, hindi. Sabi po ni Father, mabuti yung kalabaw, mabuti ako, mabuti ang Diyos. Walang mangyayaring masama sa akin. Pagkasabi po, itong kalabaw, lalong nagalit dahil mukhang nilalabanan pa siya ng bata. Kaya lalong bumilis yung pagtakbo nitong kalabaw, tinamaan ng bata, tumilapon siya, nasaktan. Nagkabali-bali po yung buto. Sinugod po, tinakbo yung bata sa hospital. At habang nagpapagaling po yung bata, siya'y nalungkot. Hindi niya maintindihan. Sabi niya, kala ko ba, sabi ni Father, mabuti yung kalabaw, mabuti ang Diyos. Bakit hinayaan akong masaktan? Bakit hinayaan na sumugod ng Diyos itong kalabaw sa akin? Bakit nagkabali-bali yung aking buto? At yan po yung pinagmumunihan, iniisip at pinagdarasal ng bata. Nung po nakatayo na yung bata, may saklay siya. Ang unang-unang pinuntahan po niya ay yung pare. At nabigla po yung pare dahil nakita niya na puno ng sugat, pilay itong bata. Tinatanong ng pare, ano nangyari sa'yo? Kaya kinuwento po ng bata, nakawala yung kalabaw, sumusugod sa kanya, pero naniniwala siya na yung kalabaw ay gawa ng Diyos, mabuti, kamuka ng turo ni Father. Hindi siya papabayaan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. At tinatanong niya, Father, bakit nagkaganito ako? Mali po ba yung turo niyo? Pagkatapos sabi ng pare, hindi mali. Meron ka lang hindi maunawaan. Yung mga tao na sumisigaw, binabalaan ka, winawarningan ka, pinagsasabihan ka na umalis, tumabi, baka nakalimutan mo, gawa din sila ng Diyos. Na mabuti din sila, na ginamit din sila ng Diyos para makaiwas ka, aksidente. Yun yung problema sa iyo. Dahil limitado lang ang iyong kaalaman. Hindi mo pa lubusang maintindihan, maunawaan. At hindi pa tapos yung aking lesson sa inyo. Dahil kahit na mabuti ang ginawa ng Diyos sa lahat dito sa mundo, ang susunod na kwento, may pumasok na masama. Kaya dapat mag-ingat ka pa rin sa masama. Ano po ang aral? Tandaan niyo po ito. A little knowledge is very dangerous. Little wisdom is very harmful. Huwag mong isipin dahil may alam ka, alam mo na ang lahat. At ano ang delikado pag may kakaunti kang kaalaman? Hindi lang yung napapahamak ka, minsan napapahamak mo ang iba. Yan din ang problema. A little knowledge can make us old. Amen? A little knowledge can make you judgmental.
a little knowledge can make you harm people. Pero tandaan mo yun, hindi ang kakaunting kaalaman mo ang magliligtas sa iyo. Dapat kailangan nating maunawaan na hindi natin alam ang lahat. Kailangan tayong magsumikap na lawakan natin ang ating pag-uunawa. Tingnan niyo po kung sino yung mga makikitid ang kanilang pag-uunawa, pag-iisip. Sila po yung mga masasamang ugali. Hindi po ba? Sila yung mga masasamang magsalita. Sila madalas yung nakakasakit sa iba. Kamukha po nung ating narinig dito sa ating ebanghelyo, yung mga Pariseo. May kakaunti silang nalalaman na bawal magtrabaho sa panahon ng Sabat, sa araw ng pagpapahinga. Yun lang yung alam nila. Pero tingnan niyo po, dahil po doon, kaya nilang tratuhin na masama ang ating Panginoon. Kaya nilang hayaan na magutom ang mga tao. Pero tingnan niyo ang Diyos. Nilalawak niya yung kanilang kaalaman. Binuksan nila ang kanilang kaisipan, binalik ng ating Panginoon muli sa banal na kasulatan. Sabi niya, tandaan niyo, kahit na merong ganyan na batas, meron pa ring exemption. Bakit si David, nung siya ay gutom, pumasok siya sa templo, kinain niya yung pinagbabawal na tinapay, na sagrado at binasbasan. Sinasabi niyo na bawal magtrabaho sa araw ng pagpapahinga. Pero ang mga pare, nagtatrabaho sila. Anong ginawa ng Panginoon? Pinakita niya na kakaunti lang ang kanilang kaalaman. Mag-ingat tayo dahil baka sa kakaunti nating kaalaman, tingnan niyo po, kahit ang Diyos, kaya natin siyang pangaralan. Kahit ang Diyos, kaya mo siyang pagalitan. Hindi po ba kataasan ng loob iyon? Sino ang tunay na matalino? Ang tunay na marunong, alam niya na marami pa siya dapat matutunan sa buhay. Amen? Kaya nga, ang buong buhay na ito ay binibigay sa atin ng Diyos. Kailangan nating palalimin ang ating pag-unawa. Dahil ang malawak na pag-unawa, makikita mo, yan yung taong mapagkumbaba, yan yung taong maunawain, at yan yung taong mapagmahal. Hindi ibig sabihin, may alam ka na sa Biblia, na banal ka na mabuti ka ng tao. Amen? Tandaan niyo po yun. Kasi kung maaalala niyo, doon sa storya ng pagtutukso ng demonyo kay Jesus, kahit din ng demonyo, memorize niya, alam din niya ang mga sitas, ang mga bersikulo ng Biblia. But it does not mean that the devil is holy and good. Pag meron kang nalaman sa Biblia, dapat tulungan ka niyan maging mas mabuting tao. Amen? Pero meron po akong mga kakilala, ginagamit pa nila ang Biblia para ipagpatuloy nila yung masamang ginagawa nila. Meron po ibang kalalakihan, ganito po ang reasoning, ganitong pag-iisip. Father, di ba, nakasaad sa Biblia na mahal tayo ng Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos. Kaya kahit na ano pong gawin kong pagkakasala, okay lang sa Diyos. Papatawarin at papatawarin ako ng Diyos. Mamahalin ako at mamahalin ng Diyos. Tingnan niyo po, tama sila. Pero tamang-tama ba yung kanilang pag-unawa? Mali pa rin. May kulang pa rin. Kasi kung babasahin pa nila ang Biblia, maiintindihan nila at makikita nila na ang Diyos, si Jesus, siya din ang nagsasabi. Kung magpapatuloy kayo sa inyong kasalanan, mamamatay kayo. Kung hindi mo puputulin ang pinag-uugatan ng iyong pagkakasala, matatapon ang iyong kaluluwa at magdudusa ka sa impyerno. Oo, mahal tayo ng Diyos. Pero kung pagpapatuloy natin ang ating pagkakasala, sino magdudusa? Tayo din. Parang ganito lang po yan eh. Kayong mga magulang, mahal niyo po ang inyong mga anak? Opo, hindi po. Opo. Pero may magagawa ka ba kung yung anak mo gusto naglalaro ng apoy? Kahit na bawalan mo siya, kahit na pagalitan mo siya, di ba? Kung wala ka, maglalaro ng apoy, hahawakan niya yung apoy, masasaktan siya. Tapos siya pa magrereklamo, Mami, Daddy, kala ba mahal mo ako? Kasalanan mo ba yun? Mahal mo siya. Pero ang hindi niya maintindihan, ang bawat ginagawa, ang pagkakasala, may kabayaran. Yan yung problema ng ibang tao. Dahil may kakaunti lang alam, kala mo, yun na ang tama. Kailangan nating maunawaan.
Kailangan natin maintindihan na ang kaalaman, ang karunungan ay tulong yan para tayo mas maging mabuting tao, maging mas banal na tao. Kung hindi ka tinutulungan ng karunungan para maging mabuti, mapagmahal at para maligtas ang iyong kaluluwa, hindi tunay na karunungan yan. Tanungin natin ang ating sarili. Tingnan natin, suriin natin ang ating kaalaman. Saan ko ba ginagamit ang aking kaalaman? Pagdasal natin na anuman ang ating matutunan, makatulong yan sa pagpapakumbaba, sa pagbabago ng ating buhay, sa buhay kabanalan, sa ating paglapit sa Diyos. Matulungan sana tayo ng ating karunungan kung paano tunay na magmahal sa iba. Nagiging problema lang natin ang sakit pag tayo ay nagkakasakit. Amen? Pag wala kang sakit, hindi mo man iniisip ang sakit. Kung kailan lang magkakasakit ang iyong kamag-anak, ang iyong pamilya, ang iyong minamahal, doon ka lang nag-aalala. Pero pag walang sakit, walang pag-aalala. Pero nakakalimutan natin pag sinasabi nating sakit, hindi lang po yung physical na nararamdaman. Meron ding ibang sakit na hindi physical. May sakit sa ating mga relasyon. May sakit din ang ating kaluluwa. Pag tayo ay nabubuhay sa pagkakasala, alam natin yan. Kaya nga, buong buhay natin, mararanasan natin ito at hindi natin maiiwasan ang sakit. In every phase of our life, there will be sickness. Whether it is spiritual, it is mental, psychological, emotional, and more importantly, spiritual. Kaya ang tanong, paano tayo gagaling sa sakit? How can we be healed when we experience this sickness and illness in our life? Tatlong bagay po ang kailangan nyong tandaan. Una, kailangan mong hanapin lahat ng paraan para ikaw ay gumaling. Hindi ibig sabihin, pag tinaningan ka na ng doktor, susuko ka na. Merong mga iba, napakadali na sumuko, agad na didepress, ayaw na. Pero kailangan mong tandaan, habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may Diyos. Habang humihinga ka, lumaban ka. Hanapin mo ang lahat ng paraan para makabangon ka sa iyong sakit. Kung paano narinig po natin sa ating unang pagbasa, ang kwento nitong si Naaman. Meron siyang sakit, ketong. Napadpad siya dito sa bayan ng Israel kasi naghahanap siya ng paraan para gumaling siya sa kanyang ketong. Sinabihan siya ng propeta, pumunta ka dun sa ilog, ikaw ay magbabad, ikaw ay maligo 7 beses. Sabi nitong si Naaman, bakit pupunta ako dun sa ilog ng Jordan? Meron pang ibang mas maganda, mas malinis na ilog kaysa dyan sa ilog na yan. Pero pinaalala sa kanya, nung kasama niya, baka nakalimutan mong may sakit ka. Kailangan mong gawin ang lahat ng paraan para gumaling ka. Kung yan yung paraan na makakagaling sa'yo, bakit hindi mo gawin? Kaya ginawa niya. Buti na lang sumunod siya. At dahil doon, gumaling siya. Kung yun yung paraan para gumaling, kailangan mong gawin. Huwag kang susuko. Ito pong aking ama, pagdasal niyo po siya. Dahil nakita na lumalaki yung prostate niya. Normal po sa aming mga lalaki yan. Nagpa-check po siya. Binigyan siya ng gamot, pero medyo mabagal po yung pagliit ng prostate. Kaya sabi po ng doktor sa kanya na kung by next month hindi pa talaga liliit dun sa kailangan ng ipabiopsy. Kinuwento po niya sa aking ina. Alalang alala. Alam niyo ba naman po kung ano yung tinext sa akin ng aking nanay? Nabigla po ako, sabi niya, may cancer yung tatay mo, mamamatay na siya. Nabigla po ako. Tinawagan ko siya at sabi ko sa kanya, kailan ka pa naging doktor? Wala pang test, hindi pa alam, pinapatay na. Paano ka gagaling kung hindi ka lalaban? Paano maalis ang iyong sakit kung hindi ka maghahanap ng paraan para gumaling? That is the first step. Para ikaw ay gumaling. Maghanap ka ng paraan para maghilom ang iyong sakit.
Huwag kang susuko. Ano man sakit yan? Sakit ng pangangatawan? Maghanap ka ng doktor. Maghanap ka ng gamot. Sakit ng relasyon? Emotional na sakit? Pag-usapan nyo. Huwag kayong susuko. Huwag na lang biglang aalis at hindi na mag-uusap. You have to do everything to save your body, to save your life, to save the relationship. Pangalawa, hindi ka rin gagaling kung matigas ang iyong ulo. Bawal ang matigas ang ulo pag may sakit. Kung ano ang sasabihin ng doktor, kailangan mong gawin. Sinabi kay Naaman, maligo ka doon sa Ilog Jordan. Sabi niya, ayaw ko. Ang dumi-dumi doon. Yun yung utos Napakarami sa mga may sakit, ang tigas-tigas ng ulo nila. Mas magaling pa sa doktor, mas magaling pa sa eksperto. Kamukha po nitong kaibigan kong madre. Napakahilig umiinom ng Coke. Kaya nga po, naging diabetic at naapektuhan po yung kanyang presyon, lahat sa kanyang pangangatawan. Na hospital, na confine. At narinig ko yung doktor nung binisita namin siya, sabi niya, Sister, bawal na ang Coke sa iyo, ha? Nung paglabas, sinamahan ko. Gusto daw kumain sa fast food. Sabi niya, bili mo ako ng Royal, sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, di ba bawal sa'yo yung soft drinks? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor? Bawal ako sa Coke. Pero Royal, hindi naman niya sinabi na pwede, sabi niya. Sige, pagbigyan para may babalik natin sa hospital, sabi ko. Ang tigas-tigas ng ulo ng iba sa atin. Hindi ka gagaling kung hindi ka marunong sumunod. So, kailangan din ng pagpapakumbaba sa pagnanais nating gumaling. Ano man yan sa iyong pangangatawan, lalong-lalo na pagdating sa ating ugnayan. Bakit hindi gumagaling yung iyong galit? Bakit hindi nawawala yung iyong sama ng loob? Dahil mapagmataas ka pa. You have pride. Alisin mo yan. Magpakumbaba ka. Sumunod ka. Bawal ang matigas ang ulo. Pangatlo, at kahuli-huliyan, para din gumaling ka, huwag mong itanggi na may sakit ka. Napakarami din sa atin in denial. Amen? Ayaw tanggapin na meron silang sakit. Kung paano ang ating Panginoon, sinabihan niya mga kababayan niya na meron din silang sakit. Anong sakit nila? Sakit ng kasalanan. Ayaw nilang makinig sa Kanya. Pero nung pinagsabihan sila pang galit. At gusto daw patayin ng ating Panginoon. Tinutulak siya doon sa bangin. Yan yung tandaan niyo po, ng isang taong ayaw niyang tanggapin na merong masamang nangyayari sa kanya. Galit. Anger is a sign of denial. Tignan niyo po, pag pinagsasabihan niyo yung mga may sakit, nagagalit, nagbwibisit, ibig sabihin, hindi pa nila matanggap na may sakit sila. Kasi, kung hindi mo haharapin yung iyong sakit, iiwasan mo yan, ano mangyayari sa'yo? Lalong lalala ang iyong sakit. Napakarami din po, ayaw magsimba, ayaw mangumpisal. In denial sila sa kanilang mga kasalanan. Ano sinasabi nila? Bakit ako magsisimba? Wala naman ako kasalanan. Bakit ako mangungumpisal? Wala naman ako ginawang masama. Talaga? Pero dahil hindi mo matanggap, meron kang sakit, may masama sa iyo. Palala ng palala yan. Kamukha din po ng cancer, hindi po ba? Mas maganda, early detection, maaga mong nakita. Abay, magpa-check up ka na, magpatingin ka na. Kailangan mo nang gawin ng lahat para maghilom ka, mapabuti ka. Napakasakit, napakahirap pag tayo'y dumadanas ng sakit. Pero kung tatandaan po natin, at tatlong ito magiging madali para sa atin. Hanapin mo ang lahat ng paraan para gumaling ka. Matuto kang magpakumbaba, huwag kang matigas ang ulo. At aminin mo na kailangan mo ang tulong. Aminin mo na may sakit ka. Aminin mo may masamang nangyayari sa iyo. Kung ito gagawin natin, mas madali na tayo ay gagaling at mapapabuti. Hilingin po natin sa Diyos na palakasin lahat ng mga may sakit ngayon. Ang sakit, hindi lang yan nararanasan sa katawan. Ang sakit, nararanasan din yan sa kaluluwa. Kaya ang makakapaghilom lang sa atin, alam natin, ang grasya ng Diyos.
When you are tired, you should learn to rest, not give up. Pag pagod ka, matuto kang magpahinga, huwag kang susuko. Napakadami sa atin kasi pag pagod na, ano yung nakikita nilang solusyon? Sumuko. Ayaw na. Sa bagay, hindi natin masisisi kamukha ang isang breadwinner, mag-isang nagtatrabaho, sinakripisyo ng sarili, hindi na nga nag-asawa, nakalayo sa pamilya, nag-abroad, palaging nagpapadala ng pera, habang yung kanyang mga kapatid hindi nagtatrabaho, umaasa lahat sa kanya. Di ba nakakapagod yun? Di ba nakakasawa yun? Tapos, pag kulang yung pinapadala, makakarinig ka pa nagrereklamo. Ang sakit. Sa bagay, sino ba yung hindi susuko? Kung tapat ka naman na asawa, ginagawa mong lahat para mag-work yung relationship nyo. Pero itong iyong asawa, ayaw kang kausapin. Palaging wala sa bahay. Pag nasa bahay, napakalamig ng trato niya sa'yo. Pagtatanungin mo, magagalit, magwawala, mumurahin ka, sinasaktan ka na. Ang sakit. Lalong-lalo na kung alam mo may tinatago siya. Lalong-lalo na kung alam mo totoo, meron na siyang iba, dinideny, nagsisinungaling pa sa'yo. Nakakapagod. Kaya nga, hindi mo masisising sumuko. Hindi rin natin masisisi yung mga iba, working student, mahirap ang buhay. Minsan nakakapanghina, ginagawa ang lahat at nawawalan ng gana. We have our own reasons to be tired sometimes. But remember this, the solution when you are tired is not to give up. Huwag kang sumuko, magpahinga ka. Sabi po nila, meron dalawang klaseng pagod sa buhay. There are two kinds of being tired. The first one, tired needs rest. But the second kind of being tired needs peace. Paano ka magpapahinga? Matulog ka. Pero merong mga bagay na hindi masusolusyonan ng tulog. Di po ba? Dahil ang talagang kailangan, ang hinahanap mo, kapayapaan ng iyong kaluluwa. At ang mabuting balita, ang ating Panginoon, kaya niyang ibigay yung dalawang yun sa atin. Pahinga ng ating katawan, pahinga ng ating mga kaluluwa. Kaya nga sinasabi niya, "Come to me, all you who are weary and tired and are burdened in life, and I will give you rest." Anong klaseng pagod ang meron ka sa iyong buhay? Kayang ibigay yan ng Diyos. Pagod ng iyong pangangatawan dahil sobrang stress ka na, sobrang pagod ka na, may sakit ka na. Go to the Lord. God will give you rest. Napapagod na ang iyong damdamin, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa dahil sa napakaraming problema, dahil sa napakarami mong iniisip, dahil nasasaktan ka na. Go to the Lord still because Jesus could provide you peace. Only God can give us rest in body and soul. That is the good news and that is the reminder for us. Sabi po ng mga doktor, ang tulog, yan po yung paraan ng ating katawan para i-repair ang kanyang sarili. Sleep is the repair shop of the body. Kung may nararamdaman kang masama, kung may dinadamdam ka na masakit, gawin mo, matulog ka. Kulang ka sa tulog. Kaya nga tignan niyo po, yung mga nagkakasakit, sino yung mga yan? Yung mga palaging puyat, di po ba? Kung may sakit ka, matulog ka. The body will repair itself. The body will heal itself. Pero ano po yung repair shop ng ating kaluluwa? Yan po yung dasal. When we pray, our prayer, our communion with God helps heal our broken hearts. Prayer helps heal our broken spirits and soul. Sino yung mga may sakit sa kaluluwa? Yung mga nabubuhay sa kasalanan. Yan din yung mga taong lulong sa bisyo. Hindi nagdarasal. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila gagaling dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi sila mapapabuti. Hindi sila maghihilo dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi nila binubuksan ang kanilang sarili sa Diyos. Napakaganda po. Basahin nyo. 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi niya, "Cast all of your worries and anxieties on God because God cares for us." Kung may sakit ang iyong kaluluwa, lumapit ka lang sa Diyos. Iangat mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos, buksan mo sarili mo sa Diyos.
tutulungan ka niya. Pero yan yung problema din ng napakarami sa atin. Pagod na ang katawan, dinadagdagan pa ng kasalanan. Amen? Kala kasi, yung pagkakasala, yan yung sagot para mapahinga ang kanilang sarili. Pero hindi. Nai-stress ka na nga sa trabaho mo. Kala mo, yung pag-iinom-inom mo, yung pagsusugal-sugal, nakakaalis ng stress, nakakaalis ng problema, nakakaalis ng pagod. Pero hindi. Di po ba? Uminom ka, nalasing ka, sasakit ang ulo mo. Sumusugal ka, libangan lang naman po, Father eh. Libangan pa ba? Kung ang dami-dami ng pera ng natatalo, dumodoble yung problema. Bakit nagkaroon ng kalaguyo? Nai-stress din daw sa trabaho. Stress reliever. Talaga? Lalo dumodoble yung problema. Dahil nag-aaway sila na talagang misis niya. Yan yung nakakalungkot, di po ba? Oo, hindi nga sumuko. Pero may mas malala na ginagawa pagpagod. Babad sa kasalanan. Yan yung nakakalungkot. When you are tired, learn to rest. Do not sin. Do not give up. Bakit kailangan daw po magpatuloy tayo kahit napagod tayo? Ito yung tandaan niyo. Dahil pagpagod ka, isa lang ibig sabihin yan. Marami ka nang nagawa. Marami ka nang pinagpaguran. At pagpagod ka, ano pang ibig sabihin? Konti na lang, matatapos na. Di po ba? Kamukha po sa boxing, sa basketball, sa sports. Pagpagod na pagod yung atleta, anong ibig sabihin? Ang tagal na niya naglalaro. Hindi naman siya mapapagod kung hindi naman siya lumabas doon, kung hindi naman siya naglaro, kung hindi naman siya nakisali. Di po ba? Kaya pagpagod ka, dapat magpasalamat ka din. Kasi ibig sabihin, nagtrabaho ka, nagbanat ka ng buto. Pero ipagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Huwag kang susuko at huwag kang magpapaling-lang, magpapatukso. Bakit? Konti na lang. Matatapos na yung pinagpapaguran mo yung trabaho mo at makakamtan mo na ang gantimpala at ang bunga ng iyong sakripisyo. If you have to stop, if you have to rest, then do it. Please, do not sin. Please, do not give up. Anong klaseng pahinga yung kailangan mo? Pahinga ba ng katawan? Pahinga ba ng kaluluwa? Alam natin kung saan tayo kailangan pumunta sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Hingin natin sa Diyos ang grasya ng Kanyang kapayapaan. Tiwala ka, papalakasin ka niya. Hindi nakakatulong ang inis at galit sa taong may sakit. Hindi siya agad gagaling. Amen? Kamukha po, naalala ko, isang Sabado. Very busy po ako. Magmula umaga, sunod-sunod po yung aking mga misa. Pagkatapos sa parokya, merong misa ng patay, may misa ng 40 days, meron pa akong kinounseling, meron pa sa inyo mga tumatawag sa akin, nagme-message. I try my best to answer them all. And after all of those things, gagawa pa ako ng homilya. Titingnan ko muna yung homily video po natin, i-edit ko siya, i-upload sa Facebook, sa YouTube. Pagkatapos po nun, pupunta na ako sa mga baryo, sa mga chapel, magmimisa na naman ako. Wala naman po akong driver, ako mismo nagdadrive pa. Pagdating ko na po doon sa isang baryo, gabi na, sumalubong itong mga nagseserve sa akin. Sabi nila, Father, emergency po. Tinatawagan po namin kayo kanina pa, kaya lang nagmimisa kayo. Anong nangyari, sabi ko? Meron pong taong may sakit, pinauwi na po, galing ng hospital. Sabi ng doktor, wala na daw po. Pwede nyo po bang isingit sa schedule nyo? I-anoint nyo po. Nainis po ako. Kasi sabi ko sa kanila, may isa pa akong misa. Malilate ako sa misa ko. Gagabihin na ako. Kailan po? Sabi nila. Nagmamadali po. Sige na po, parang awa nyo na. So kahit na mabigat po sa akin, pagkatapos ng misa, umuulan pa naman, sige, pinuntahan namin. Nagmamadali po ako, pupuntahan namin yung may sakit. Nilalabas ko pa lang yung aking sasakyan. Merong nakabara na nagtitinda ng fishball. Nagmamadali na yung pare. Sabi ko, ano ba naman yan? Kung kailan ako nagmamadali, meron pang pumipigil sa akin, tinatraffic pa ang aking sasakyan. Lalo po ako naiinis, lalo ako nagagalit. Ayun, pinalis, sige. Lalo na ako na-late. Pagdating pa namin kung saan yung may sakit, walang ilaw doon sa daanan, doon sa kalsada. Napakadilim, umuulan,
Nag-flashlight kami, nakita namin, medyo baha pa. Lalo na naman ako nainis. Diba naman yan? Nagmamadali na ako, umuulan, baha pa, napakadilim. Pagdating ko po doon sa bahay, nandun po yung pamilya. Yung may sakit, nasa sahig. Mayroon po siyang tabo, parang nagsusuka na po. At bago ako nagdasal, parang kinurot ako ng Panginoon. Sabi niya, alisin mo yung inis mo, alisin mo yung galit mo. Bakit? Kasi pinaalala sa akin ng Panginoon, kung ikaw yan, gusto mo ba yung magdadasal sa'yo, yung pari, naiinis, nagagalit? Alisin mo yung inis mo, alisin mo yung galit mo. Tulong mo na lang sa tao na yung huling sandali niya dito sa mundo, makikita niya yung mukha ko. Na yung huling sandali ng kanyang buhay, ng kanyang paghihirap, bigyan mo naman siya ng karanasan, ng ginhawa, ng pag-asa, ng kapayapaan. Yung maranasan niya, hindi masama, hindi masakit, kung hindi mabuti. Kaya nga po, talagang nagdasal ako, pinakadasal ko yung taong yon. Na hindi nagmamadali, I tried my best na pinaramdam ang pagmamahal ng Diyos doon sa kalagayan niyang nahihirapan siya. And I remember also this line from the prophet Ezekiel, who God is, that our God is a God who binds up wounds. Ang ating Diyos ay isang Diyos na nagpapagaling. Kaya nga, kapag ikaw nagiging instrumento ka, daan ka, para gumaling at bumuti ang mga tao, ay nakakamukha mo ang Diyos. Yan yung nakalimutan nitong mga Pariseyo. May taong may sakit. Ang tagal-tagal na, tuyo yung kanyang kamay. Imbis na pagalingin, imbis na tulungan, pinabayaan. At ano pa yung attitude nila? Puno ng inis, puno ng galit sa ating Panginoon. Paano siya gagaling? Paano gagaling yung may sakit? Kung ganyan yung pinapakita nila, kung ganyan yung kanilang pinaparamdam, hindi talaga gagaling. Pero salamat sa Panginoon, nandoon siya. Dahil pinaranas niya, pinakita niya, ito ang ginagawa ng Diyos. Nagpapagaling, nagpapabuti. Kahit na ano paman ng attitude ng mga tao, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para pagalingin ang tao, para ibalik ang kanyang mabuting kalagayan. Yan nga po, as I have said, gentle reminder. Pag merong may sakit, hindi nakakatulong, na tayo po ay puno ng galit at inis. You may have your own reasons bakit kayo'y naiinis, nagagalit pag may taong may sakit sa inyong pamilya sa bahay. Baka nagagalit kayo, naiinis dahil alam ko naman mahirap nag-aalaga sa taong may sakit. Makulit, mga yan. At sila din mismo, mahirap ingatan, mahirap alagaan. Maaaring naiinis din po kayo, nagagalit dahil nauubos na ang inyong pera. Hindi nyo alam kung saan kayo kukuha, pambili ng gamot. Hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pera. Pag talagang emergency na, ipapasok mo na naman sa hospital. Merong mga iba naiinis, nagagalit, alam ko, dahil na-frustrate sila. Ginagawa ng lahat, wala pa rin nangyayari. Hindi nag-i-improve yung health. At alam ko din, meron mga iba sa inyo naiinis at nagagalit dahil yung taong may sakit, may atraso sa inyo. May ginawang kasalanan. Maaaring tatay mo yan, nanay mo yan. Dati, inaabuso ka, nilalait ka. Ngayon, siya naman yung nahihirapan. Gusto mong gumanti. O kaya, baka asawa mo yan. Alam mo, niloko ka. Kung kailan may sakit na, diyan bumabalik. Nagpapaalaga sa'yo. Gusto mong gumanti, kaya naiinis ka, nagagalit ka. But I tell you, my dear friends, when you take care of sick people, no matter what they have done to you, you are becoming like God. And God will bless you for that. Be merciful as God is merciful. And remember, darating din ang araw, ikaw din, magkakasakit ka. Ikaw din, malalagay sa ganong kalagayan. Ikaw din ay mahihiga, mararatay sa kahinaan. Kaya nga, yung iyong pinapakita sa may sakit na kabutihan, huwag ka mag-alala. Ibabalik din ng Diyos yan. If you become merciful to the sick, someday, if you experience sickness, you will also experience mercy. If you become good to the sick,
someday, if you become sick, you will also experience the goodness of God. Ang mabilis na makakapagpagaling sa may sakit ay yung iyong pagtrato sa kanila. A good and loving environment will help them to be healed quickly. Tatlong mabisang gamot para sa mga may sakit. Tayong lahat nararanasan nating magkasakit, hindi po ba? Physically, kung hindi ka naman may sakit sa iyong pangangatawan, meron kayong emotional sickness, relational sickness, may hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan kayong dalawang mag-asawa o kaya naman sa pamilya. Kung maayos naman ang inyong ugnayan, minsan di rin natin naaalis. Meron tayong spiritual sickness dahil sa ating mga pagkukulang, kasalanan sa Diyos. At pag okay ang iyong pangangatawan, okay ang iyong spiritual life, okay din ang iyong ugnayan, ano yung pang-apat na sakit? Financial sickness. Di po ba? Marami diyan biniyayaan ng magandang kalusugan, mapagmahal na pamilya, tapat, nagsisimba, malalim ang pananampalataya, pero tignan niyo po, they are financially wanting. They are financially in dire need. Merong financial sickness. Yun yung tanong ano yung mabisang gamot pag may sakit? Sa pangangatawan man yan, sa inyong ugnayan, relasyon, sa iyong buhay espiritual, o kaya naman buhay financial, ano ang kailangan gawin? Tatlong gamot, huwag niyo pong kalimutan. Unang-una, attitude. One of the medicine when you are sick, do not forget, is a good attitude. Bakit lumalala yung sakit? Dahil din sa pag-iisip ng tao. Hindi po ba? Ano po ang leading cause ng napakaraming sakit natin? Yung ating pag-iisip. Kung negatibo ang iyong pag-iisip, susunod magkakaroon ng bunga yan. Kung ano ang nasa isip, susunod ang iyong pangangatawan. Ganyan din sa relasyon. Ganyan din sa buhay pananampalataya. Ganyan din sa financial mong buhay. It all starts with your mind. How do you see life? Positively or negatively? Pag ang isang tao, ang tingin niya wala ng pag-asa, kahit na anong gawin niya, kahit anong gamot ang ipainom mo dyan, kahit na anong advice ang sabihin mo dyan, kahit na anong gawin mo sa taong yan, dahil sumuko na siya, dahil negatibo na ang kanya pag-iisip, wala ka na magagawa sa taong yan. Hindi mo na siya matutulungan, hindi mo na siya maliligtas. It all starts with our attitude. Ang iyong pananaw, ang iyong pagtingin, ang iyong pag-uugali. Change your attitude, you will change your life. Have a healthy attitude, you will have a healthy and a full life. Kaya nga po, yan yung sinasabi ni San Pablo Be transformed by the renewal of your mind. Magbabago anuman ang iyong nararamdaman, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, nag-uumpisa sa pagbabago ng iyong pag-iisip. Kaya nga, magandang unang i-check up mo yung iyong mga iniisip, kung paano ka mag-isip, kung paano mo tinitignan ang mundo. Amen? Pag madumi ang iyong pagtingin, kahit na maganda ang nasa harapan mo, madumi yan. Di po ba? Kamukha po ako. Dati, luma na yung aking salamin. Pinapalit ko. Pagsuot ko po ang liwanag ng aking nakikita. Nawala po yung mga dumi-dumi. Lalo po ako nabigla ng pagtingin ko sa salamin. Mas gumwapo ako. Dahil nag-uumpisa sa iyong pagtingin. Amen? Kahit na gaano kaganda ang iyong pamilya, kahit na gaano kalusog ang iyong pangangatawan, mawawalang kwenta yan. Papangit yan. Sasama yan dahil nag-uumpisa sa iyong pagtingin, sa iyong pag-iisip. The first good medicine is a good attitude. Amen? Pangalawa, have good and loving friends and family. Dahil pag may sakit ka, hindi mo kayang tulungan ang sarili mo. Amen? Sa pangangatawan mo man yan, sa financial mong buhay, sa inyong ugnayan, lalong-lalo na sa buhay espiritual. Nanghihina ka na nga Kaya nga po, ano yung narinig natin sa Ebanghelyo?
May mga taong tumulong sa mga may sakit, kaya nga gumaling sila. Itong si San Pedro, tinulungan ang kanyang biyenan. Ang mga tao sa bayan, nung narinig nila nandun si Jesus, dinala nila ang kanilang mga kamag-anak, dinala nila ang kanilang mga pamilya kay Jesus. Dahil may tumulong, kaya sila gumaling. Bakit hindi ka gumagaling? Baka mag-isa ka lang. Kahit na anong gawin mo, pagalingin ang iyong sarili. Kung walang tutulong sa iyo, hindi ka lalakas. Hindi aayos ang iyong karamdaman. Amen? At ito po ang hamon. Para mayroon tumulong sa iyo, kailangan maging mabait ka sa ibang tao. Amen? How would you expect people to love you, to help you, if you do not love and help them? Meron po kong kakilala, ang bastos-bastos ng ugali sa barangay. Napakadamot. Yan ang nangyari. Nung minsan, nasunog yung bahay. Ano yung nangyari? Tinulungan ba siya ng mga kapitbahay niya? Hindi. Nakatayo lang yung mga kapitbahay. Tinitignan na nasusunog yung bahay niya. Bakit? Kasi ang damot-damot niya. Tandaan natin na ang taong may sakit, gumagaling dahil din sa pagmamahal. Amen? Bakit lumalala ang karamdaman ng isang tao? Dahil din sa mga nakapalibot sa kanya. Dahil din sa kanyang environment. Kung walang kind, loving environment, para pong isang halaman, malalanta ang tao. Di po ba? Kung palaging sinisigawan, palaging pinagbubugnutan, palaging pinagbubisitan, paano aayos ang kalagayan ng tao? Lalong lalalayan dahil masama ang iyong pinaparamdam. Amen? That is the second good medicine. To have good and loving friends and family. And the third and last is God. Always approach the Lord. Always trust the power of God's healing hand. Wala nang ibang napakabisa na magpapagaling sa atin kung hindi ang Diyos. Bakit? Kasi narinig po natin sa ating pagbasa, nung hinawakan daw ni Jesus itong taong may lagnat, agad-agad tumayo siya at agad-agad nakapagsilbi siya. Di ba pag gumaling po tayo, hindi naman agad-agad magbabalik ka sa pagtatrabaho. Kung hindi, mabibinat ka. Di po ba? Kung hindi, baka magbalik ka sa hospital. Kung agad-agad ka magtatrabaho, baka maratay ka ulit sa kama. Tingnan niyo po, gaano kabisa ang pagpapagaling ng Diyos. Nung gumaling, agad nagtrabaho. Agad nagkaroon ng lakas. Agad nagkaroon ng gana. Kaya nga, huwag ka mapanghihinaan ng loob kahit nasabihin ng iba, Father, ang tagal na naming nagdarasal. Huwag kang mapanghihinaan ng loob. Minsan, meron talaga mga sitwasyon na kailangan mong mahabang pasensya dahil ang pagpapagaling minsan nangangailangan din ng mahabang panahon. Amen? Kailangan nating magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang sakit, parte ng ating buhay. Gagaling ka, magkakasakit ka muli. Pero kung alam natin tayo magkakasakit, dapat lagi tayong handa. Amen? At ano ang 3 mabisang gamot? Yan, pinibigay sa atin. 3 paalaala. Umpisan mo sa iyong isip. Pangalawa, sa mga tao nakapalibot sa atin. Mga kaibigan, mismong ating mga pamilya. Pero pangatlo, huwag mong kakalimutan ang Diyos. At magtiwala ka. Kahit naggaano pa katagal ang iyong hintayin, ang mahalaga ay yung naniniwala ka na ikaw ay gagaling. Ano ang sakit mo ngayon sa buhay? Meron ka bang sakit sa pangangatawan? Meron bang sakit sa iyong relasyon, ugnayan? Meron bang financial sickness sa inyong pamilya? O baka naman matagal ka nang nakalayo sa Diyos. Kailangan mo nang magbalik loob sa Kanya. Walang sakit na walang lunas. Lalong-lalo na kung tayo ay magpapatulong sa Diyos. Kung babasahin niyo po ang unang libro ng Biblia, may mapapansin kayo kung paano ginawa ng Diyos, ng Panginoon ang lahat. Nung ginawa ng Diyos ang isda, kinausap niya yung tubig, yung dagat. At doon nagmula ang isda. Di po ba? Nung ginawa ng Diyos ang mga puno at halaman,
ang kinausap ng Diyos, ang kanyang tinignan ay ang lupa at doon nagmula ang halaman at mga puno. Pero nung ginawa ng Diyos ang tao, sinong kinausap ng Diyos? Saan siya nakatingin? Sa kanyang sarili. Sinabi ng Diyos, "Let us make man after our image and likeness." At mula sa Diyos, doon tayo nag-umpisa. Nagmula ang tao sa Diyos. Kaya naman, tignan niyo po, pag inalis mo ang isda sa tubig, sa dagat, ano mangyayari? Mamamatay siya. Pag inalis mo ang halaman, ang puno, sa pagkatanim sa lupa, ano mangyayari? Malalanta siya. At pag inalis mo ang tao, lumayo ang tao sa Diyos, anong nangyayari sa kanya? Siya'y nagkakasakit, siya'y nasasaktan, at siya'y namamatay. Amen? Anong ibig sabihin? Na para sa ating mga tao, ang pinaka-natural na kalikasan natin dapat ay ang Diyos. We live, we move, and we have our being only in God. Remember that. Kahit na gaano pa karami ang iyong pera, kahit na gaano karami pa ang iyong pagkain, kahit na gaano karami ang kapangyarihan na hinahawakan mo, anuman ang iyong posisyon, anuman ang iyong kalagayan, huwag mong kakalimutan. Ikaw ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng Diyos. Amen? Alisin mo ang isda sa tubig, sa dagat. Ang dagat, dagat pa rin. Hindi po ba? Pero yung isda, wala. Alisin mo ang halaman, ang puno sa lupa. Ang lupa, lupa pa rin. Pero yung halaman, wala yan. At alisin mo ang tao, lumayo ang tao sa Diyos. Ang Diyos, Diyos pa rin. Walang mawawala sa Kanya. Pero maraming mawawala sa atin. Di po ba? Pero yan yung nakakalimutan natin. Yan yung hindi natin maunawaan. Palagi tayong lumalayo sa Diyos. Palagi tayong nawawala sa Diyos. Pero tingnan niyo po, ang Panginoon, napakabuti, napakabait. Palaging naghihintay. Kung hindi naman naghihintay, palagi tayong hinahanap. Kasi alam ng Diyos, kung wala siya, wala tayo. Kung wala ang Diyos, mamamatay tayo. Kaya nga naririnig natin sa Ebanghelyo, saan man pumunta ang Panginoon, hawakan lang nila yung kanyang damit, sila'y lumalakas, sila'y gumagaling. Wala naman yon dun sa damit eh. Saan nanggaling yung kalakasan? Saan nanggaling yung pagpapagaling? Saan nanggaling yung pagpapabuti sa mga tao? Makikita mo ito dun sa paglapit nila sa Panginoon. Bakit tayo nahihirapan minsan? Bakit tayo nagkakasakit? Baka naman nakalimutan mo na ang Diyos. Baka naman lumayo ka na sa Diyos. At tandaan mo yan, ginigising ka ng Diyos, tinatapik ka ng Diyos, at minsan pa pinapalo ka ng Diyos para maalaala mo, kung magpapatuloy kang nakalayo sa Kanya, mawawala ang buhay mo. Walang mawawala sa Diyos kung tayo ay nawala sa Kanya. Pero maraming mawawala sa atin kung mawawala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Pagkatapos po ng aking misa at radio program, pagka-uwi ko sa parokya, sa simbahan, meron nang agad naghihintay sa aking follower at bisita. Umiiyak. Pagkakita pa lang sa akin, niyakap na ako. Bakit? Anong nangyari? Kasi kwento niya, doon sa oras na talagang depressed daw siya, biglang lumitaw yung aking homily. At parang sabi niya, ang Diyos nangungusap sa akin, Father, saktong-sakto yung sinabi mo dito sa kalagayan ko. Hirap na hirap ako dito sa aking biyanan. Ang sakit niyang magsalita. Pero nung sinabi mo, pag may naninira sa iyo, tumagos sa puso ko. At inisa-isa ko na yung mga homily mo. Habang pinakikinggan ko yung mga homily mo, lalong gumagaan. At sabi ko sa aking sarili, pupuntahan ko si Father. Kaya nga po nandun daw siya. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa aming pag-uusap. Sabi po niya, Father, siguro kaya hinayaan akong masaktan ng Diyos, mapahiya ng Diyos. Kasi tinutulungan niya akong hanapin kita. At dahil nandito na ako, may naalala ako. Matagal na akong hindi nagko-confess.
gusto kong mag-confess para mas gumaan yung aking nararamdaman. And I was so happy for her. Napakasaya ko po para sa kanya. It was very unfortunate what was happening to her. Napakasakit, napakabigat na nangyayari sa kanya. Pero, kailangan niyang maranasan yun Kasi, siya ay ginigising lamang ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang masakit, mabigat, mahapding karanasan. Ito ay paraan ng Diyos para siya ay magbalik loob. Anong nararanasan mo ngayong mabigat? Anong nararanasan mo na masakit? Ano ang iyong problema ngayon? May dahilan. Bakit nararanasan mo yan? May dahilan. Bakit pinagdadaanan mo yan? Baka naman, ikaw ay lumayo na sa Diyos. Pag malapit na malapit ka sa Diyos, mapapabuti ka. Pag malapit na malapit ka sa Diyos, payapa ka. At pag malapit na malapit ka sa Diyos, pag nabubuhay ka sa presensya ng Diyos, buhay na buhay ka. Huwag niyo pong kalimutan yan. Kaya magbalik loob tayo palagi sa Diyos. Sa araw-araw ng ating buhay, hanapin natin ang Diyos. Dahil sa Diyos lang tayo, sa Kanyang grasya, tayo ay mabubuhay, tayo ay mananatili, tayo ay magpapatuloy. Whenever there is sickness, bad things follow. Di niyo po ba napansin yon? Pag merong may sakit, may masama na may kasunod. May masama na nangyayari. Bago man ang paggaling, bago man ang paghilom, bago man bumuti ang may sakit, may mga masasama na mangyayari. May masama kang mararanasan. That is the painful reality. Isa sa mga pinakamasakit, pinakamahirap na karanasan natin ay yung pag tayo ay dumadaan sa sakit. Hindi mo maaalis na pag mayroong may sakit sa inyo, nag-aalala ka. Hindi ka makatulog, hindi ka makapagpahinga. Kaya nga pati ikaw, nagkakasakit ka na rin. Di po ba? Pag merong may sakit, sigurado, mauubos ang pera nyo. Pagkayaman-yaman mo, pagpatuloy ang sakit, gusto mo't hindi, mauubusan at mauubusan ka ng pera. Mauubos ang iyong ari-arian. Amen? Kahit na makapangyarihan ka, kahit na influential ka, kahit na sikat ka, sa karamdaman, pantay-pantay lahat ng mga tao. Amen? Pag merong taong may sakit sa pamilya, nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng galit, minsan hindi maalis ang galit inis sa Diyos. Anong sinasabi? Bakit kami? Bakit ako? Ito pong aking tito, nagkaroon ng sakit yung kanyang apo. Bigla nakita nila may tumor sa utak. 1 years old na bata. Umiiyak itong aking tito. Sabi, Father, bakit ito pang bata? Bakit hindi na lang ako? Alam naman ng Diyos ako yung makasalanan. Alam naman ng Diyos yung mga pagkukulang ko. Ako na lang. Hindi ko matiis na makita ko yung apo ko na nahihirapan. Lungkot. Matinding lungkot. At gusto natin hindi kahit na anong gawin natin para pagalingin yung may sakit. Pag panahon na niya. Di po ba? Pinaglaban mo, pinagdasal mo, dinala mo sa lahat ng mga pinakamagagaling na doktor at hospital. Pag oras na. Hindi mo malalabanan ng kamatayan. Bad things follow where there is sickness. What is the good news when there is sickness? May mabuti pa ba tayong makikita, mararanasan pag merong may sakit sa atin, pag tayo ay dumadaan sa karamdaman? Meron. At ang mabuting balita ay nandyan pa rin ang Diyos. God is always present. And the more good news is, the Blessed Mother is also present. Ang ina ni Jesus, kasama din natin. Ang ina ni Jesus, alam din niya yung ating pinagdaraanan. Oo, masama ang ating nararanasan pag tayo ay may sakit. Pero wag nating kalimutan na sa gitna ng ating sakit, sa gitna ng ating malubhang karamdaman, nandyan ang Diyos, nandyan si Jesus, at pinagdarasal tayo ng mahal na ina. At alam niyo pa po ba kung ano ang mabuting balita? Ito po, God will use everything to heal us. If our bodies may not be healed, as long as our souls are healed. Amen? Tandaan niyo po yan. Kung hindi man gumaling ang iyong katawan,
Ang importante, ang mahalaga, gumaling ang kaluluwa ng tao. And God will use everything to heal you physically, emotionally, and spiritually. Yan ang pinapaalala ng pagpapakita ng mahal na ina doon sa Lourdes. Kanino nagpakita ang mahal na ina? Dito sa isang babae, ang pangalan si Bernadette. Tinatanong ng mga tao, bakit sa iyo nagpakita ang mahal na ina? Anong sagot po ni Bernadette? Because I am the most stupid in Lourdes, sabi niya. Dahil ako yung pinakamangmang, walang alam sa Lourdes. Anong ibig sabihin nun? Na kahit na mangmang, kahit na walang alam, kahit na sabihin nyo, tanga, ginagamit na instrumento ng Diyos yan. At noong pong nagpakita ng mahal na ina, doon sa groto, sinabihan si Bernadette, uminom ka dyan sa tubig, kumain ka ng damo. Nakita po ni Bernadette, yung tubig kakaunti, parang putik. Tapos nakita niya, yung pundamo, napakapait ng itsura. Pero ginawa niya. At anong nangyari? Mula po doon, dumalo yung tubig na kung saan lahat ng humahawak, lahat na naliligo, lahat ng umiinom, gumagaling. Putik, damo, na mapait, ginamit ng Diyos para makapagpagaling. Dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, huwag mong huhusgahan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Put your hope in God. Put your faith in God. Anong ibig sabihin ng pananampalataya? What does faith mean? Faith is taking the first step, being assured that you can take the second step safely. Naglalakad ka, pero alam mo, hindi ka papabayaan ng Diyos sa mga susunod mong hakbang. Yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Ginagawa mo yung makakaya mo, pero alam mo, sa harapan mo, sa susunod, sa kinabukasan mo, nandyan ang Diyos. Gagabayan ka, tutulungan ka niya. Walang tao ang may gusto na dumaranas ng sakit, di po ba? May kanya-kanya tayong sakit. Sakit ng pangangatawan, emosyonal na sakit, merong mga karanasan na hindi natin makalimutan, merong mga taong hindi natin mapatawad sa ating buhay. Sakit ng ating mga kaluluwa. Meron tayong mga kasalanan na hindi mabitawan. Pero tandaan niyo po yan. Pag may sakit ka, ano man yan, sa katawan, sa isip, sa puso, sa kaluluwa, susunod dyan masama. Where there is sickness, bad things follow. Pero wag mong kalimutan, sa iyong sakit, nandyan din ang Diyos. Nandyan ang ating mahal na ina. Gusto kanyang gumaling. Three reminders when you are in pain. Tatlong paalaala pag ikaw ay may sakit. Because St. Augustine said that one of the greatest evil in our life is physical pain. Amen? Isa sa mga pinakamasama na pwede mong maranasan sa buhay ay yung sakit ng iyong katawan. Alam nyo yan. Mahirap ngumiti na masakit ang tiyan mo. Mahirap mag-enjoy sa buhay kung malubha ang iyong sakit. Amen? Kahit na masarap ang pagkain sa harapan mo, kung wala kang ganang kumain, anong kahulugan nun? Di po ba? That is the reality. We cannot really be happy. We cannot live our life to the fullest if you are in excruciating pain. That is why, please, hold on to these three important lessons. When you are sick, when you are in pain, number one, remember that pain is never permanent. Hindi nagtatagal ang sakit. Amen? It is Saint Teresa of Avila who said that no matter how great the pain is, it is never permanent. Tandaan mo yan. Masakit man ang ngipin mo, matatanggal din yan. Masakit man ang tiyan mo, lalabas din yan. Masakit man ang bulsa mo, magkakaroon din ng pera yan. But whatever the pain is, as you pray, remember and trust and say, this will end. Napakarami kaya nang hihina kasi ang paniwala, hindi na mawawala ang sakit nila. Lalong-lalo na po yung mga dumadaan ng emotional pain, yung mga nag-aaway na mag-asawa. I always hear that a lot from them.
sinasabi, Father, wala na siguro talaga solusyon dito. Father, ganyan na talaga. They always give up. Dahil ba, 1 year, 2 years? Anong kasabihan? Habang may buhay, may pag-asa. Habang buhay ka pa, ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. Amen? That is why, if you want your pain to diminish, gusto mo bang pumunti yung iyang sakit na nararamdaman? Believe this pain is temporary. This sickness will go away. This is not forever. What is forever? It is the love of God. That is what we proclaim. That God's love is everlasting. Pag palagi kang nakatingin sa iyong sakit at talagang ito'y nagbibigay sa iyo ng lungkot, pray for more faith. Pray for a deeper trust in the Lord so that you can see what outlasts the pain is God's grace, God's love for you. Amen? Second, remember that pain becomes bearable with love. Nagiging magaan ang sakit pag may pagmamahal. Narinig po natin sa ating ebanghelyo that Jesus wanted us to be born from above. Anong ibig sabihin nun? Isilang ka mula sa taas, sa langit. The question is, what is above? How do we pray the Lord's Prayer? Our Father in heaven. It is our Father who is in heaven. It is God who is in heaven. And what does the Gospel of St. John tell us? Who is God? God is love. So, be born out of love. Have a loving attitude. When you are in pain, try to remove the anger. Try to remove the fear. But ask to bear your pain full of love. Dahil pag may pagmamahal, magiging magaan. Amen? Pag may pagmamahal, makakaya mo ang lahat. Amen? Pag may pagmamahal, diyan ka bubuti. Hindi ko po sinasabi na pag nagmahal ka, walang problema. That is false. We know that. Napakarami sa atin, nagmahal, nasaktan. Napakarami, nagmamahal dyan. May problema. Ang sinasabi ko, pag ikaw ay nagmamahal, nagiging mas magaan. It may not remove your problem. It may not remove the pain. It may not immediately heal you from your sickness and illness, but it can make the pain more bearable. Makakayanan mo kahit na gaano kasakit, kahit na gaano kahirap yung iyong pinagdadaanan. Bilib na bilib po ako. Isa sa mga kasama natin, si Inang Esther. Alam niyo po, bakit 85 years old? Ang haba ng buhay. Ito yung sekreto. Re-reveal ko po. Gabi-gabi pala, minamasahe po yung paa niyan. Ano pong ibig sabihin nun? Pag minamasahe mo, hinahawakan mo yung paa. You're trying to make the life of this person comfortable. How can you do that? Kung wala kang pagmamahal at malasakit sa tao. The touch prolongs the life of the person. The love heals, strengthens the person. Ano ang nakakahaba ng buhay ng tao? Yung pong pagmamahal. Ang dami kong kakilalang ganyan. Tumagal ang buhay, 90 years old, 100 years old. Bakit? Makikita mo yung mga anak, alagang-alaga sa kanilang magulang. Hindi pinapabayaan. Talagang hinihilamusan, hindi pinapabayaan na magkaroon ng bedsore. Pero tingnan niyo po, pag sa bahay, di ba? Nag-aaway kayo. Umiiksi yung buhay. Pag stress na stress ka, tingnan niyo po, pumuputi agad yung buhok mo. Kumukulubot agad ang balat mo. What makes life bearable from the pains, from our problems? It is love. That is the second reminder. Ask yourself, is there love in our family? How great is my love? Your pain would lessen if you have love. So, embrace much. Try to kiss each other more. Try to be kind with your words. Makikita niyo po, yung sakit, kung hindi man mawala, mababawas yan. Amen? Thirdly and lastly, pray when you are sick because the prayer can help the pain to go away. Si Padre Pio po ang nagsabi niya that no battle is won without prayer. Remember that. Walang digmaan, walang labanan ang hindi mo mapapanalo kung hindi ka nagdarasal. And we have a very beautiful reading for today
In the first reading in the Acts of the Apostles, I read, listen to this. As they prayed, the church, the disciples, with Peter, the place where they were gathered, shook, trembled. They experienced an earthquake, and all of them were filled with the Holy Spirit, and they continued to speak the word of God with boldness. Anong ibig sabihin nun? Nakaranas sila ng milagro dahil sabay-sabay silang nagdarasal. Kung yung isa pa lang na nagdarasal, makakaranas ng himala, how would you think if 2, 3, multiple people would gather in the name of the Lord? They can create mind-blowing miracles. Kaya po, I always remind this to people who have problems. Do not pray alone. Pray together. Yung misis na may problema sa kanyang asawa, bakit hindi tumitino? Yung kanyang asawa, patuloy pa rin sa pagbababae, patuloy pa rin sa bisyo. She's praying all alone. Siya lang mismo, pumupunta sa simbahan, siya mismo nagro-rosaryo, naglalakad ng nakaluhod. Yes, you can do something, but just a little bit. Nasaan yung mga bata? Ayaw magdasal, masakit ang loob. Try it as a family. We know the saying, the family that prays together, pero dagdagan nyo. The family that prays together can create a miracle. Amen? Kaya nga, pag may sakit, isa sa pamilya nyo, try to gather together, to pray for that person. Tingnan nyo po, makakagawa kayo ng milagro. Sino ang mga kakilala nating may sakit, may pinagdadaanan, o baka ikaw, meron ka ding sakit na nararamdaman? Huwag nating kalimutan. Hindi nagtatagal yan. Nagiging mas magaan sa pamamagitan ng pagmamahal at mananalo ka laban dyan. One of the greatest, worst experience that we have, pain. If we believe in God, if we pray together. Wala po bang retirement age ang stress? Sana po meron, no? Buti pa yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, meron silang mandatory retirement age. 60 years old. Ang mga teacher natin, mga guro sa paaralan, ang mandatory retirement age nila ay 65 years old. Kami pong mga pari, ang retirement age namin ay 75 years old. Pero bakit pagdating sa stress, walang retirement age? Walang age limit, di ba? Kawawa naman yung mga matatanda. Ang tatanda na ng iba, minsan meron pa rin silang problema. Minsan o madalas, na-stress pa rin sila. Alam po natin na ang stress ay ang number 1 leading cause of death. Di po ba? Pero kung iiwasan mo din ang stress, agad ka rin mamamatay. Hindi po ba? Minsan at madalas sa ating buhay, kailangan nating tanggapin na ang stress din ang nagpapalakas sa atin. Na ang stress din ang nagbibigay ng kahulugan sa atin para magpatuloy, para mabuhay, para lumaban sa ating buhay. Tandaan niyo po yan. Huwag nating iiwasan ang stress dahil pag iniwasan mo yan, agad iiksi ang iyong buhay. Tingnan niyo po yung mga ibang matatanda, hindi po ba? Pag wala na silang ginagawa, nanghihina na. Pag wala silang iniisip, lalong umiiksi ang buhay nila. At yan din po ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Maraming sakuna, maraming problema, maraming mga nakakatakot na bagay ang darating sa ating buhay. Gera, gutom, lindol. Pero pag dumating ang mga bagay na ito, anong sabi ng Diyos? Stand erect, hold up your head, because your salvation is at hand. Magalak kayo. Huwag kayong susuko. Huwag kayong magtatago. Huwag kayong tatakas. Harapin nyo anuman ang darating na nakakatakot o mabigat o problema o suliranin sa inyong buhay. We should be comfortable with uncomfortable situations in our life. Because these uncomfortable situations make us stronger, makes us wiser.
Ang ating mga problema sa buhay, yan ang nagpapatatag sa atin. Yan ang nagbibigay ng karunungan at katalinuhan sa atin. Alisin mo yan, hintuan mo yan, wala kang talinong matatanggap o matututunan. Wala kang lakas na matatanggap. Huwag kang iiwas sa mga stress ng iyong buhay. Dahil pag iniwasan mo, doble pa ang problemang darating sa iyo. Tignan nyo na lang po, sa daan, pag nagmamaneho ka, yung mga iba, natatakot po, ayaw mag-drive na mabilis. Natatakot po, baka makabangga. Kaya ang bagal-bagal sa daan. Pero alam niyo po ba, sa pag-aaral, yung mga mabagal magmaneho, magpaandar, yan yung mga mas nakaka-aksidente. When you are slow in driving, you cause a lot more accidents. Nakita po nila yan sa pag-aaral. Iniiwasan mong makabangga, pero dahil doon sa pag-iwas mo, ikaw nagiging sanhi ng pagkabangga, aksidente ng mga tao. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ba yung mga bagay na iniiwasan natin? Baka sa pag-iwas mo, lalong lumalala, lalong nagiging grabe, lalong dumodoble ang problema mo, ang stress mo. Yung mga iba na may nararamdamang sakit, ayaw magpatingin sa doktor. Sinasabi, natatakot daw. Natatakot malaman kung ano yung sakit. Hindi totoo yun. Ang totoo, natatakot malaman yung gastos. Pero tingnan niyo po, sa kakaiwas ng pagpapacheck up, anong nangyari? Nabubulaga, nabibigla, na-stroke na pala, inatake na pala sa puso. Di po ba? It is too late. Naging grabe na pala, malala na pala ang sakit sa kanyang katawan. Bakit? Kasi palaging iniiwasan. Yung mga ibang nag-aaway, napakadali na sana masolusyonan, magkasundo. Pero bakit lumalim yung kanilang hidwaan? Iniiwasan ang bawat isa. Napakasimple lang. Kung nag-usap lang nung nag-umpisa yung problema, edi sana wala nang pinag-uusapan. Edi sana wala nang problema. Edi sana wala nang away. Hindi po ba? Kung iniiwasan mo ang isang problema, lalong gagrabe yan. Subukan mo, iwasan mo yung naniningil sa iyo. Ano mangyayari? Edi lalaki yung interest sa binabayaran mong utang. Iniiwasan mo, ayaw mong bayaran. Sana bagsak mo, edi sa barangay, edi sa kulungan. Huwag nating iwasan ang ating mga problema o stress. Habang maaga, harapin natin. Yan ang turo ng ating Panginoon. Manindigan ka, tumayo ka ng mabuti. Harapin mo anuman ang problema sa buhay. At huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. Dahil sabi ng Diyos, kasama natin siya ngayon at magpasawalang hanggan. Siyang magpapalakas sa atin. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát hỏi đưa cũng đã 7 năm rồi hỡi người. Em có nhớ những đêm anh chờ đợi
này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát thoi đưa cũng đã mấy năm rồi hỡi người. Em có nhớ những đêm anh chờ đợi. Wala nang magandang mangyayari sa'yo. Hindi ka nagagaling. Hanggang dito ka na lang. Yung mga negative what-ifs na yon, huwag mong pakikinggan sapagkat kahit pa yun ay galing sa mga bibig ng mga taong mahalaga sa'yo, ginamit lang sila ng Diablo. Near, far, wherever you are, I will. O diba parang Titanic lang? Enjoy ko yun. Kapag tayo sumasakay sa eroplano o kaya sa malaking bangka, laging may safety instructions. Instructions for our safety. Ang tanong, pinapakinggan ba natin itong mabuti? Ginagawa ba natin yung pinapagawa sa atin? Chine-check ba natin yung pinapacheck sa atin? Binabasa ba natin yung pinababasa sa atin? Minsan oo, minsan hindi. Lalo na dito sa atin. Nakaw! Tagal ng issue yung overloading na yan. Dami nang namatay dyan. Tagal ng issue yung hindi nagsusuot ng life vest na yan. Tagal na yan. At ang tagal ng issue yung winarningan na, pinagbawalan na, wag na kayong magbiyahe. Tumuloy pa rin, titigas ng ulo. Pero kung minsan kasi iniisip natin, ilang taon na ba matapos yung last na aksidente? Tagal na. Araw-araw naman may bumabiyahe. Okay naman yung biyahe. Malas na lang pag natsambahan ka. So gusto mo matsambahan ka pa, ha? Follow instructions. Sinabi ko ito sapagkat sa ating ebanghelyo, sa wari ko'y may instruction si Kristo na dapat nating tandaan for our safety sa buhay na ito. Pupwedeng sa ngayon, hindi mo ito masyadong kailanganin. Pero darating ang pagkakataon, kakailanganin mo ang instruction na ito. Narinig natin sa Ebanghelyo, binabagyo ang mga disipulo. Ang bagyo ay sumisimbolo dito sa malalaking problema na tiyak na mararanasan natin. I repeat, tiyak na mararanasan natin na pupwedeng magpalubog sa atin. Ang sabi po ng isang preacher, ang mga tao sa buong mundo, pupwede mo lang mahati sa tatlo. Una, yung mga may haharaping bagyo o problema. Nandiyan na yung problema. Ikalawa, yung mga taong nandun na, dumaranas na ng bagyong problema. Ikatlo, yung mga taong nakalampas na sa bagyo ng problema. Kung ikaw man yung pangatlo, congratulations. Pero mag-relax ka hanggat po pwede. Kasi babalik ka uli sa una, sa pangalawa, at sa pangatlo. Paulit-ulit na proseso. Kaya sabi ko, makararanas at makararanas tayo ng bagyo. Kung ayaw na ninyo, mauna na kayo sa sementeryo. Sapagkat doon ang mga naroroon, hindi alintana ang bagyo. Nakakita na ka ba ng binahang sementeryo na yung mga bangka ay nag-ahunan na ganon? Ay, kasi napuno ng tubig ang kanilang nicho. Walang ganon, Mars. Kahit lubog yan, ay, floating pa yan. Patay na eh. Lanang pake. Kaya sabi nga ni St. Paul, in everything give thanks. Kahit may problema, yes, kahit nasasaktan ka, kahit naiiyak ka, kahit nahihirapan ka, kasi ibig sabihin, nahihirapan ka, naiiyak ka, buhay ka. Wala ka pa sa sementeryo. At habang may buhay, mayroon pang pag-asa. Provided, huwag kang palulubog sa bagyo ng problema. At dito papasok yung instruction. Isa lang, para madaling tandaan. Ano yon? Sabi ng Panginoon, do not be afraid. It is I. Huwag kang matakot. Fear is the enemy of faith. Tandaan natin, kapag tayo natatakot, marami tayong makakalimutan na dapat nating tinatandaan sa anumang laban. Natatandaan ko, nung ako'y mag-swimming lessons, isang basic na sasabihin, huwag kang magpapanik.
Pag nasa tubig, kang magpapanik. Kasi kapag nagpanik ka, matataranta ka na. Hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin, yung itinuro sa'yo. Na dapat, controlled lang yung breathing mo. Na dapat, nakataas ang ulo mo. Na dapat, relax lang yung pag-stroke mo. Ako nga nakakalimutan ko dati, nasa 4 feet lang ako. Totoo. Kasi pinasok ng tubig yung ilong ko. Kasi nagsasanay lang ako. Dumating yung instructor, Father, tulong. Father, 4 feet lang yan. Tayo ka lang. O nga ano. Totoo. O diba? Para lang akong tanga. Ganun kapag natatakot ka, nagmumukha kang tanga, nakakalimutan mo yung mga bagay na mahalaga, kahit yung pinaka-basic na lang talaga. Tingnan po ninyo, yung mga disipulo sa Ebanghelyo, napaka-basic nung nakalimutan nila. Mag-focus lang tayo sa isa. Ano yon? Sige nga, sino ba yung nag-utos sa kanila na sumakay ng bangka at pumunta sa kabilang ibayo? Sino? Sino ang kausap ko? Sino? Po, si Kristo. Si Kristo ang nagsabi sa kanila, sumakay kayo ng bangka at pumunta kayo sa kabilang ibayo. Ikaw ba, kapag may aalis na tao, masama yung kutob mo, parang may mangyayaring masama sa kanya, pipigilin mo siya, di ba? Kapatid, ang kay Kristo hindi lamang kutob, ang kay Kristo katotohanan, kahit hindi pa nangyayari yan, sapagkat siya ang Alpha at ang Omega. Kung alam niyang mamamatay sa dagat ang kanyang mga alagad, siya pa ba ang magsasabi, sumakay kayo sa bangka? Hindi. Di ba't siya rin ang nagsabi nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, gagawin kong kayong mamamalakayaan ng mga tao, ni hindi paggaanong nagsisimula ang misyong ito, tatapusin na sila ni Kristo, ang lagay pa'y mauuna pa sila kay Kristo. Diba? Kung ikaw yung alagad, dapat naisip mo yun. Napaka-basic nun. At ang pinaka-basic, hindi lang yung siya yung nagsabi sa amin na sumakay sa bangka. At siya rin yung nagsabi sa amin, pumaroon kayo sa kabilang ibayo. O sige nga, kapatid, yun ay mahalagang assurance na makaliligtas sila, maka-encounter man sila ng bagyo along the way. Sapagkat ang sabi ni Kristo, pumunta kayo sa kabilang ibayo. Hindi sasabihin ni Kristo yon kung mamamatay na sa ilog, sa dagat ang mga disipulo. Ang ibig sabihin ng pumunta kayo sa kabilang ibayo, see ya, yun. Ba't nakalimutan yun? Kung ako yon, tatandaan ko yon at i-enjoy ko lang yung bagyo. Totoo. Kahit binabagyo ka, sinasampal ka ng alon na gano'n. I-enjoy ko lang. Magtataka pa ka. Yung mga ibang disipulo, ang gagawin ko, pupunta ako dun sa dulo ng bangka, tapos saka ko ililiyad ang aking mga kamay na ganyan, saka ko aaawit ng near, far, wherever you are, I will. O diba parang Titanic lang? Enjoy ko yun. Sapagkat alam ko, makaliligtas ako sa bagyo dahil ang sabi ng Panginoon, sa kabilang ibayo. Amen? Yun ang nakalimutan nila. In fairness naman sa kanila, talagang nakakalimutan. Ang tagal nilang sumasagwan Ang sabi sa Ebanghelyo, naghiwa-hiwalay sila mga 6 p.m. yon. Pumunta si Jesus sa mountain para magdasal. At that time, sabi, approximately, mga 7 p.m. siguro, nandun na yung mga alagad naglalayag na. Pasalungat na sa hangin, binabagyo na. Alam niyo kung kailan dumating si Jesus? Mga 3-4 a.m. na, 4th watch of the night na. Tagal nun. Kahit matindi yung pananampalataya mo, nako, makakalimutan mo talaga na sinabi ng Panginoon, go to the other side. Matatakot ka na Ang tagal It could have been different kung pagbulusok pa lang ng bagyo, nandun na si Kristo. Ay, o diba? Lanang ka ba? Si Pedro, maganda yung ginawa. Kahit nasabihang malitang pananampalataya, ikaw nga, sige, pagkatapos ng misa, punta ka sa ilog, sa dagat, yung lampas kawayan, ang lalim. Tapos, sige, gawin mo yung ginawa ni Pedro. Good luck sa'yo. Ang hirap nun. Nakakaba yun. Mas matindi yung ginawa ni Pedro kaysa sa ibang mga disipulong nasa bangka lang.
Pero bakit sinabi ni Kristo, maliit ang pananampalataya ni Pedro, hindi na-sustain? Paano namang masustain? Ang layo ni Jesus. It could have been different kung pagtapak ni Pedro nung ganon, nandiyan na si Jesus, hindi Isang tapak na ganon, tapak pa, ang layo. Naku po, malayo-layo pa ito. Ganon ang nangyari. Ang tagal. Kaya yung matibay na pananampalataya, pwede talagang manghina. Iba kapag nagtatagal. Tayo nga, ako, natutuwa ako kapag may mga picture tayong ganito, kahit na tayo binabagyo o binabaha. Halimbawa, yan, yung una, pwede mong captionan yan. Ano caption yan? Baha ka lang, magre-relax ako. Baha ka lang, matutulog ako. Baha ka lang, aadi kami sa basketball. Baha ka lang, gamer kami. Baha ka lang, lasinggero kami. Baha ka lang, magsusugal kami. Ito pinakagusto ko sa lahat. Mare, alam mo ba, Mare? Baha ka lang, chismosa kami. Ayan, baha ka lang, magti-TikTok kami. At yung nangyari kamakailan lang, ano yon? Baha ka lang, nagmamahalan kami. Good luck. Tingnan natin. Pag bumaha na ng luha. Joke lang. Ito ang punto. Bakit tayo nakakapagpa-picture pa ng ganyan at nakakatuwaan pa natin yan? Kahit na ikaw yung malagay sa ganyang karanasan. Bakit? Kasi alam mo yung baha, mga 2 araw lang yan. Lagay mong 1 linggo. Sige, gawin mong 1 buwan. Lilipas lang. Di ba? Ganun din yung bagyo. Isipin mo, kung yung baha na yan, 1 taon, 3 taon, 5 taon, katulad ng baha at bagyo o problema na binibigay sa'yo ng asawa mo. Sige nga, makangiti ka pa kaya? Makapagpa-picture ka pa kaya? Maging positibo pa kaya ang outlook mo? Sige nga. Buti pa nga yung bagyo, gaano man kalupit, ang hagupit, umaalis pero yung asawa mo at biyanan mong buwisit, hindi Kaya matetest talaga ang face mo Tumatagal At kapag tumatagal, ang problema, ang bagyo sa buhay, dumadami yung mga what-ifs, lumulutang, na-emphasize, lumalakas ang pwersa ng mga what-ifs, mga negative what-ifs. What if hindi na ako gumaling? What if hindi na ako na mapagtapos sa mga anak ko? What if hindi na maging maayos ang buhay ko? What if hindi na magbago ang asawa ko? What if hindi ko na ma-achieve ito? Maraming what-ifs. Dumadami yan habang tumatagal ang problema. Ngayon, ganito ang good news. Tandaan mo, yung what if, hindi lang negative. Pwede ding positive. What if gumaling ka? What if makabayad ka sa utang mo, may mga mangutang pa sa'yo? What if maayos ang pamilya mo? What if magbago siya? What if humaba pa ang buhay niya? What if magkasundo pa ang mga anak mo? What if? Negative o positive, it can work as a way. So bakit ka magfo-focus sa negative what if na makapagpapalakas ng fear mo at makapagpapalit ng pananampalataya mo kung it can be the other way around, makapag-focus ka sa positive what if na makapagpapalakas naman ng pananampalataya mo at makapagpapaliit ng fear mo hanggang sa masustain mo yung faith mo at ma-achieve mo na yung hinihiling mong solusyon sa iyong problema na ibibigay niya sa paraan niya at sa panahon niya. Sustaining your faith. Focus on the positive what if. Para ma-convince kong kayo, na huwag kang mag-focus sa negative what ifs kasi galing yan sa demonyo. Wala nang magandang mangyayari sa'yo. Hindi ka nagagaling. Hanggang dito ka na lang. Minsan gagamitin pa yung pamilya mo, yung magulang mo. Hindi ka katulad ng kapatid mo. Frustrated, disappointed ako sa'yo. Black sheep ka. Wala kang kwenta. Yun ang mas matindi kapag ginamit na ng demonyo yung pinaka nakakakilala sa'yo at sinabing hanggang dyan lang ang buhay mo. Yung mga negative what-ifs na yon, huwag mong pakikinggan sapagkat kahit pa yun ay galing sa mga bibig ng mga taong mahalaga sa'yo, ginamit lang sila ng diablo. Huwag mong pakikinggan yan. Kontrahin mo yon ng mga positive what-ifs. Eto ngayon, listen to this. Kung yung negative what-ifs galing sa demonyo, saan galing yung positive what-ifs? Hindi sa Diyos.
Walang what if sa Diyos. Sapagkat sigurado ang Diyos. Kapag sinabi niya, totoo yun. Saan manggagaling yung positive what ifs? Sa'yo. Sa'yo. Bakit, Father, hindi sa Diyos? Unfair yun eh. Di ba sabi mo, labanan ng what ifs, negative and positive what ifs, yung negative galing sa demonyo, dapat yung hindi. Bakit? Sapagkat pag sinabi ng Diyos, hindi na niya inuulit. Sapagkat pag sinabi niya, yun na yun. Mangyayari yun. It may take some time, pero mangyayari yun sa kanyang paraan, sa kanyang panahon. Bakit importante yun? Kasi kapag sinabi niya, dapat kiniklaim mo na, pinaniniwalaan mo na. Ikaw lang yung magwa-what ifs kasi hindi ka sigurado, kasi binobombard ka ng demonyo ng negative what ifs. Pero kung pangahawakan mo yung sinabi ng Panginoon, mas maraming mangyayaring positive what ifs sa isip at sa puso mo hanggang sa masustain na yung faith mo. Let me be clear on this. Eto, nang likhain ng Diyos ang mundo, anong sabi niya yung una? Let there be light. Anong nangyayari? There was light. Hindi na niya inulit. There was light. Eh, papaano kung ang nangyayari ganito? Sabi ng Diyos, let there be light. Madilim pa rin. Let there be light. Madilim pa rin. Light! Yun. Hindi ganon ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Matagal lang sinabi ng Diyos na gagaling ka sa sakit mo. Matagal lang sinabi ng Diyos nakalista, dati pa. 1,000 years ago sa Bible, you will be victorious. No weapon formed against you shall prosper. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to make you whole, to prosper you. I will be with you always until the end of time. Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Hindi lang para sa akin yun, hindi lang para sa kanya yun, hindi lang para sa kanya yun, para sa iyo din yun. Iba lang yung application, pero claim it, mangyayari sa buhay mo yun. Hindi ulit-ulitin ng Panginoon. Bakit? Kasi nakatakda ng mangyayari yun. Hindi mangyayari kung ikaw mismo hindi maniniwala. Bakit hindi ulit-ulitin ng Panginoon? Tingnan niyo, ang sabi niya kay Pedro, isang salita lang, come. Kahit pa naging struggle si Peter, hindi niya sinabing, come. Yung isang paa mo na, pangalawang paa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi. Bakit? Sapagkat sa isip ng Diyos, kung paniniwalaan mo yung sinabi kong, come, makapupunta ka dito. Yun ang ulit-ulitin mo sa sarili mo. Sapagkat sinabi ko, mangyayari yun. Ang ginawa ni Pedro, nung una lang niyang inulit-ulit, come, I'll come. Nakita niya yung unos, yung what if na negative. Ayun ang nangyayari. Hindi na mag-uulit ang Diyos. Kasi sigurado na siya sa kanyang sinabi. Pag sinabi niya, gagawin niya. Bakit ulit-ulit ang what ifs ng demonyo? Kasi walang kapangyarihan ng salita niya, sinungaling siya. Hindi totoo yung sinasabi niya sa iyo na wala nang mangyayari sa buhay mo. Inuulit-ulit niya para ma-convince ka. At kapag na-convince ka niya, doon lang magkakaroon ng kapangyarihan ang sinasabi niya sa iyo. Kaya, wag na wag mong pakikinggan ang diablo. Ang ulit-ulitin mo, yung minsan nang ipinangako ng Diyos sa iyo. Yun ang totoo. Hintayin mo, mangyayari sa paraan nga lang niya at sa panahon niya. Pero mangyayari, yun ang importante.